Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa ika-21 kabanata ng unang aklat ng Samuel. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, na dakila sa lahat, minsan pa samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na buksan niyo ang aming mga kaisipan, ang aming puso, at tulayin namin ikaw pa rin ang mapapapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Verse 1. Si David ay nagpunta sa Nob at nagtuloy siya sa paring si Ahimelech. Sinalubong siya nito at nanginginig na tinanong, "Wala kang kasama? Bakit ka nag-iisa?" Ayan, so dito po makikita natin dumating si David kay Ahimelech na pari at natakot ang pari dahil alam niyang may problema kapag mag-isa si David. Sa kanilang panahon, kapag ang isang taong pinagpala ay naglalakad mag-isa, kadalasan may laban siyang pinagdadaanan. So verse 2, sumagot si David, "Inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipagsabi kahit kanino. Iniwan ko ang aking mga kasama. Nagpapahintay ako doon sa kanila. Ano bang makakain diyan? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit anong nariyan." So dito makikita natin nagsinungaling po si David. Sinabi niyang may mission siya mula sa hari. Humingi siya ng pagkain. Some, tinitignan nila ito na kasalanan kasi nag-lie siya. Pero some ay tinitignan ito as wisdom, no? Kahit ang mga taong ginagamit ng Diyos, nagkakamali rin sila. Hindi ito pinupuri ng Biblia, kundi ito ay ipinapakita para sa katotohanan. Verse 4, sinabi ng pari, "Walang tinapay dito kundi ang panghandog. Maari ko itong ibigay sa inyo kung ang mga kasamahan mo'y hindi sumiping sa babae bago magpunta rito." Sumagot si David, "Ang totoo, hindi kami sumisiping sa babae kapag may lakad kami. Kahit pangkaraniwan lamang, ngayon pa kaya na di karaniwan ang lakad namin." At ibinigay ng pari kay David ang tinapay na panghandog sa harapan ni Yahweh upang ang mga ito ay palitan ng bago sa araw na iyon. Ayan, so walang ordinaryong tinapay, no? Ang meron lang ay yung tinapay na handog sa Diyos, yung tinatawag po na showbread, no? Pinayagan ni Ahimelech si David na kumain ito. Sa Gospel of Matthew chapter 12 verses 3 to 4, ginamit ni Lord Jesus Christ yung scenario upang ipakita na mas mahalaga yung pangangailangan ng tao kaysa sa mga ritual o kaugalian or even ang tradisyon. Kaya makikita po natin dito, no, na yung mercy ng Diyos o yung awa ay mas mahalaga, no? Tayo, yung awa natin, mas mahalaga po yan kaysa sa mga tradisyon, no? Ang Diyos ay hindi legalistic, siya ay compassionate. Kaya inaasahan na tayo bilang mananampalataya ay magiging katulad ni Jesus, no? Maawain at matulungin. 7, nagkataong naroon si Doeg na Edomita, ang pinakapuno ng mga pastol ni Saul upang sumamba kay Yahweh. So dito makikita natin po, no, itong pangyayari na to, isang foreshadowing, no? Ito ang magiging sanhi ng trahedya sa susunod na kabanata, ano po, sa 1 Samuel chapter 22, kumaga pa-advance na magpapakita, ano po, no? Hindi lahat ng nakikita mo ay neutral. May mga taong nagmamasid sa buhay mo na maaaring magdala sa iyo ng problema, no? 8, tinanong pa ni David sa Ahimelech, "Wala kang kabang sibat o tabak diyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sapagkat madalian ang utos ng hari." Sumagot ang pari, "Ang tabak lamang ng Filisteong si Goliath na pinatay mo ang narito, nababalot ng damit at nakatago sa likod ng ephod na nakasabit. Kunin mo kung gusto mo, iyan ang pinakamainam, ibigay mo sa akin," sabi ni David. So dito makikita po natin, no, hiningi ni David ang sandata at ibinigay naman sa kanyang espada ni Goliath. Sometimes yung dating kalaban ngayon ay nagiging instrumento ng kanyang kaligtasan.
Kaya yung dati nating laban ay maaaring gamitin ng Diyos para sa ating susunod na tagumpay. Ang mga battle scars natin ay maaari ring maging weapon sa hinaharap. Verse 10 ng araw na iyon, si David ay nagpatuloy sa pagtakas kay Haring Saul at siya ay nagpunta kay Akish na hari ng Gat. Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akish at sinabi nila, di ba't iyan si David na hari ng kanyang bayan? Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Pinag-isipang mabuti ni David ang usapang ito at siya ay natakot sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Akish. Kaya't nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at nahayaang tumulo ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Akish sa kanyang mga tagapaglingkod, bakit inihirap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita't baliw? Masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw rito. Bakit idinagdag pa ninyo yung isang iyan? Ilayo ninyo iyan. So makikita po natin dito, tumakas si David papunta kay Akish, isang hari ng Filisteo. Nakaaway nila. Minsan yung bayani ng Israel ay humihingi ng refuge sa kaaway. Makikita rin natin dito na nakilala si David, no? Hindi ba ito ang pinuri ng mga awit, no? Pinatay ni Saul ang 1,000, si David ang 10,000. Ito po yung kanilang binibigkas, no? Minsan ang tagumpay mo ang nagiging dahilan ng panganib mo. Kasi 'di ba, dahil nga sa iyong mga tagumpay, madaming tao na gusto kang papatay or maraming tao na nag-o-oppose sa iyo, no? Dito makita din natin kahit ang isang lingkod ng Panginoon ay nakaranas din ng ganito. So, ibig sabihin, kahit gaano pa tayo kalapit sa Panginoon, hindi tayo exempted sa mga ganitong karanasan, no? Sa verse 13 to 15, nakita din natin na nagpanggap siyang baliw, no? Naglalaway, kumikiskis sa pinto, at dahil dito, pinabayaan siya ni Akish. Bakit pinayagan ito ng Diyos? Hindi ito ideal na paraan. But God still preserved David. So kahit nasa kahinaan at maling diskarte, ang biyaya pa rin ng Diyos ang kumikilos. Hindi perfection ang dahilan ng protection, kundi ang biyaya ng Panginoon. Kabanatang ito, makikita po natin, no, yung mga magagandang aral kagaya ng grace over law, no. Yung showbread ay patunay na hindi ritual ang sentro kundi ang relasyon at awa. Pangalawa, makikita din natin na ginagamit ng Panginoon yung mga broken moments natin, like nakakapagsinungaling tayo, natatakot tayo, nagkukunwari tayong baliw, pero hindi tayo iniiwan ng Panginoon sa mga moment na yun. And makikita din natin yung survival mode faith, no, na minsan ang ating pananampalataya ay hindi dramatic. Minsan ito ay simpleng panawagan para tayo ay tumawag sa Panginoon. Isang invitation ni Lord para tayo ay lumapit sa Kanya. Makikita din po natin dito yung buhay ni David kung saan from glory to humility, no, mula sa pagiging hero, naging takas, naging baliw or naging parang baliw kasi nagpanggap siyang baliw. Pero ito po ay proseso ng Diyos para ihanda siya bilang hari, no? Kaya makikita po natin sa kabanatang ito na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa tagumpay, kundi kung paano tayo magtitiwala sa gitna ng takot at kahinaan. Nawa, may natutunan tayo sa kabanatang ito. Muli pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.